U.S. music chart, The Rockefellers, is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW.
Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa Department of Migrant Workers, Land-Based OFW Concerns, ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi. At mula naman po sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Apordabax Channel 45 to 49. Magandang araw, Ms. Chel. Magandang araw, Asek. Na-miss kita. Welcome back sa ating programa. At syempre po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Inaasahang maraming marinong Pilipino ang makikinabang sa mas pinahusay na pasilidad ng National Maritime Polytechnic o NMP sa Tacloban City. Personal nang ininspeksyon ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga bagong pasilidad kabilang ang multi-purpose gymnasium at 2 training buildings. Inaasahang matatapos ang bagong gusali sa Hulyo 2026. Bahagi ito ng 1.3 billion modernization program ng National Maritime Polytechnic para sa taong 2025 hanggang 2028 na layong mapanatili ang international competency ng maritime workforce ng bansa. Sa kanyang pagbisita, nasaksihan din ni Secretary Kakdak ang pagsasanay ng mga marino sa survival craft and rescue boats training session. Samantala, sa iba pang balita, nagsagawa ng serye ng pagpupulong sa Nassau ang mga opisyal ng Pilipinas at the Bahamas upang isulong ang Memorandum of Agreement on Labor Cooperation. Pinangunahan ni Labor Attaché Sol De Vries ang delegasyon ng Pilipinas habang kinumpirma ng mga opisyal ng the Bahamas ang pagbuo ng Joint Committee para sa implementasyon ng kasunduan. Ang kasunduan ay nilagdaan noong Setyembre na nakaraang taon ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak at Bahamas Foreign Affairs Minister Frederick Mitchell at inaasahang pakikinabangan ng mahigit 2,500 Pilipinong manggagawa sa healthcare, finance, hospitality at iba pang sektor. At sa pagpapatuloy ng ating balita, ibinahagi ni Non-Resident Ambassador Designate ng Albania sa Pilipinas, Ermal Mukha, na may nakahandang humigit kumulang 20,000 trabaho para sa mga dayuhang manggagawa sa sektor ng turismo, hospitality at serbisyo. Binigyang diin ni Ambassador Mukha na ang lumalawak na ugnayan sa paggawa ng Pilipinas at Albania ay sinyalis ng mas malawak na access ng mga Pilipino sa overseas employment at may malinaw na proseso, patas na kondisyon sa trabaho at mas matibay na proteksyon laban sa illegal recruitment. Para naman sa maraming Pilipino, ito ay dagdag na pagkakataon upang makahanap ng makabuluhan,
ligtas at ethical na trabaho sa ibang bansa na makapagbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ipinagpatuloy ng DMW Regional Office 11 ang kanilang pangako sa kapakanan ng mga nakatatanda at dating OFWs sa pamamagitan ng pakikiisa sa Community Medical Mission sa Dacoville, Toril, Davao City noong April 16, 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 11, katuwang ang Senior Citizens Association Dacoville Chapter, ang aktibidad na nakapagbigay ng serbisyong medikal gaya ng cataract screening at basic health checkups sa mahigit 100 senior citizens mula sa Dumoy area. Sa tulong ng Davao Medical School Foundation Incorporated, nagsagawa ng patient assessments, blood pressure monitoring at iba pang primary care services ang mga healthcare professionals kasama ang 75 Indian medical students. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kaagapay mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, libo-libong OFWs na po ang napilitang umuwi sa Pilipinas. At upang talakayin kung paano nga ba tinutugunan ng pamahalaan ang sitwasyong ito at ano ang mga plano para sa mga kababayan nating nais muling magtrabaho abroad, kasama pa rin po natin syempre sa ating programa Assistant Secretary Venny Legaspi ng DMW Land-Based OFW Concern at ang atin pong bisita sa programa, OWA Deputy Administrator Attorney Jasmine Ann Bigapatan. Magandang araw po, ma'am. Magandang hapon po, Asek Venny and Jel. Ayan. So, Asik Venny, syempre, alam ko marami nakatutok sa pagkakataong ito dahil tuloy-tuloy po yung ating programa para nga sa ating mga kababayang OFW, itong repatriation program natin. Pero Asik Venny, as of the moment, ilan na po ba yung na-repatriate mula sa Middle East? Kanina po sa briefing po ng ating butihing secretary, naibahagi po niya yung count. Kasama na po yung darating mamayang gabi. Nasa 6,366 po. At ito po ay nahati sa... Ayan. 6,000 plus? 5,023 OFW at saka 1,343 po yung mga dependent. Ganun kabilis, no, attorney? Dahil last week, ang ulat lang sa atin ni Secretary Hans, I think nasa around 5,400 yung ating mga natulungan. Pero attorney, sa panig po ng OWA, paano po natin natutugunan yung immediate needs ng mga bagong dumating na OFW? Salamat sa tanong. Dahil bilang bahagi ng post-repatriation services ng OWA, ang bawat OFW na dumadating kasama ng mga dependents na kasama nilang pauwi at kasama sa flight ay makakatanggap ng assistance through the following. May food assistance sila, may land transportation assistance for Luzon and NCR returnees, may domestic flight arrangements sa mga uuwi sa kanilang home provinces in Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon as the case may be. And may temporary accommodation din sila in hotels while waiting for their flight booking to home provinces. And especially, may special financial assistance din sila, not only from OWA but also from DMW. Okay. So, speaking of financial assistance, pagdating po ba nila, ibinibigay na ito? Ay, opo. Okay. Kaya nga po, hinihingi rin po namin minsan ang pasensya ng ating mga kababayan. Minsan kasi, pagdating nila, medyo hinihintay pa po nila yung pagdating. Pero marami po kasi sila, depende. Minsan, 300 plus po sila. 100 plus po sila. Pero ito lamang po ay dahil gusto naming maibigay ang agaran tulong sa kanila. So, minsan po, nasa airport na po sila, binibigay na po namin diretso sa kanila. Or habang naghihintay po sila sa hotel, ay binibigay na po natin ang ating special financial assistance agad-agad para po pag-uwi nila, meron na po silang dala-dala. Correct. At syempre po, ito ay exclusive from the help na nakukuha pa nila doon sa regional office po. Kasi po, meron pa pong mga reintegration services po. As Venny would know that as well. Na meron pa po pagdating nila, yung agarang financial assistance, pwede pa po nilang ma-supplement yon pagdating sa kanilang bawat regions po. At nakakatuwa, di ba, Asik Venny, pagdating dito, talagang yung suporta, kumbaga assistance natin, sabi nyo nga, pwede pa silang ihatid kung Visayas man yan, Mindanao. So, sagot po ng opisina o ng gobyerno lahat ng gastusing ito.
Opo, ang primary assistance po, ASEC Veni. Thank you, Attorney Jazz and Dr. Ma'am Jun. Gusto ko lang dagdagan po yung, kasi mas maigi nang Yes, sir. napag-usapan yung numero. Actually, yung 6,366 na yan na napawi natin, mayroon pang mas malaking numero na kailangan nating i-share sa ating mga ka-OFW at mga tagapakinig. Ang talagang nabigyan po ng serbisyo ng DMW at OWA mula na nagsimula po itong kaguluhan is nasa 30,587. Okay. At ito Ganun po ay nakarami. nahahati sa limang aspeto. Una po dyan, yung nagbibigay po tayo ng food, ng pagkain. Nasa 17,287 po ang nabigyan natin. Kasi tingnan po, doon po sa ibang bansa, minsan, lalo na kung nasa sentro ng, kaguluhan, minsan hindi ka na rin makakapamili o makakakuha ng pagkain. Yes, dahil yes. So, ang atin pong Migrant Workers Office, and of course, kasama po ang, nandyan po yung OWA, ay nagbibigay po ng food pack para doon sa mga ka-OFW natin na apektado. Pangalawa, yung sinasabi po ni Deputy Administrator Dirjas, yung transportation, 4,369. Yung pagdating dito, minsan pupunta pa sila ng Mindanao, Yes. ng Visayas. Kung dito man sa Luzon, babiyahe pa sila ng papuntang Baylan, oo. Baylan. So binibigyan po yan ng pamasahe from doon, halimbawa PITX, papunta doon sa bahay nila. At of course, yung dito sa malalapit. So that's about transportation. Tapos, mayroon po tayong nabigyan ng 4,502, yung sinasabi po yung financial assistance. Mayroon po tayong binibigay doon sa post na financial assistance, lalo na kung medyo may konting delay o kaya problema pagdating doon sa ang nabigyan po natin ng financial assistance is nasa 4,502. Tapos yung shelter, nagbibigay din po tayo. Halimbawa, wala siyang na kailangan mo siyang ilikas dahil baka yung lugar niya dinig na dinig talaga yung mga pagsabog or what, hindi na makatulog. Nabigyan po natin nasa 2,124 ang nabigyan natin ng shelter. At of course, sa medical naman is nasa 2,305. So that's 30,587 na services na ibinigay ng DMW at OWA sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW at kanilang pamilya. Ganon na karami. Yes Asset po. talaga. Oo. Pero, of course, alam natin sobrang busy lahat ng officials ng DMW together with other government agencies. Pero, Attorney Jazz, ano ba yung konkretong plano talaga para dun sa mga umuwing OFW? Though meron na kayong mga na-mention kanina na, kumbaga, ito yung mga paunang assistance sa kanila, di ba? Salamat po sa tanong. Kasi napaka-importante po niyan na aside from uwi natin sila ng panatag, ligtas, at matiwasay, kailangan din isipin nila paano ba yung buhay nila pagbalik nila dito. Siyempre, sa una po, alam po to ni ASEC Veni, pag sinasalubong po namin sila sa Villamor Air Base, sa airport, alam po nang sinasabi nila, ay, wala nang alarm yung aking phone. Kasi po yung kanilang mental health at yung anxiety po nila doon sa Middle East po, grabe po yun eh. Kasi raw po palagi raw tumutunog yung alarm ng phone nila saying na may missile or may danger po sa kanila. Pero ngayon po, syempre ang unang concern natin is that they go home to be with their families safe and sound. But of course, moving forward, I think ang important po dyan ay reintegration. Yun, oo. And I think yun po ang focus ng DMW and OWA. Pinapaigting po namin ang existing naming reintegration programs at syempre po, nag-iisip pa po kami ng paraan para po maging konkreto at maging makabuluhan ang aming reintegration para sa ating mga nakakauwing mga
OFWs po. Opo. Oo. 'Di ba ASEC syempre attorney din. Yung buhay sa pagbabalik nila, yung panibago Kumbaga ito na yung panibagong buhay na ipagpapatuloy nila. Though yung ilan nakapanayam natin ASEC, gusto talaga din nila na bumalik. Hindi man sa Middle East, maaring sa ibang bansa na, 'di ba? And kanina na mention niyo po, meron tayong mga chartered flights na ginagamit para sa repatriation. Hindi agad-agad ito na isa katuparan, 'di ba ASEC? Pero ano ba yung naging proseso natin para magamit ang chartered flight? Siguro bago ko sagutin yung tanong about charter flight, gusto ko lang bigyan din ng konting perspektibo yung tungkol sa reintegration kasi Yes, sir. napaka-importante po ito. Ito po yung main thrust ng ng DMW at saka OWA. Of course, yung una diyan is repatriation. Ang sumunod is reintegration, which is napaka-importante kasi dito po natin ini-involve yung ibang ahensya ng pamahalaan. In fact, mayroon po tayong nabuo na NRN. NRN stands for National Reintegration Network. Base sa mandato po ng ating Pangulo last year in May of 2025 na magbuo ng this is a whole of government approach ng National Reintegration Network na tutulong kasi let's admit it, yung pagre-reintegrate po ng mga kababayan natin mas na magiging mabilis, mas na magiging successful kung hindi lang DMW at saka OWA ang nandyan. Yes. Dito sa NRN, co-chair po natin yung DOLI. At ang ngayon po ang trust po ng ating NRCO or Reintegration Services ay 3. KKK yun ano yung unang case? Yung una is Kalinga, which is the health and psychosocial support. Pangalawa yung kaalaman, yung upscaling at saka upgrading. At saka yung pangatlo yung kabuhayan or livelihood employment assistance. Sa una po, alam natin minsan, kagaya ng sinasabi kanina ni Attorney Jazz, minsan yung mga kababayan natin pag uwi nila, di ba may yung nararamdaman pa rin nila yung kaba? Oo, may trauma kasi may trauma. di ba? So, nandoon po yung psychosocial support. Pinangunahan po ito ng ating, nandyan po ang OFW Hospital, katuwang natin ang DSWD. At of course, ang OWA sa mga regional offices kasi may mga social welfare po ang OWA at the same time ang DMW. Para unti-unti pong makalma sila, maibalik sa dati nilang state of mind. Actually, kapag wini-welcome natin sila, di ba, attorney, yung simpleng pakikipag-usap, yung simpleng kamusta, parang, kahit paano nakakahinga na sila. Makikita diba? mo yung relief sa mukha nila. Totoo. At yun talagang saya na sila ay nandito na sa Pilipinas. So, nakaka-hearten ba, di Totoo ba? po. Pag nakita mo na yun ang, sa lahat ng efforts nating lahat, yun ang resulta ng pagpapauwi natin sa kanila. At hindi lang OFWs, nito nakaraan sa Villamor, family talaga May mga maliliit na bata. Sabi nga nung ilang OFW kahit na matagal na sila sa Dubai, pinili nilang umuwi dito dahil yung takot nanginginig, yung yanig, andun talaga. So ayaw na nila iparanas pa doon sa kanilang mga anak. Okay, so balikan ko po yung topic natin about chartered flight. Bakit nga ba natin ginagamit ang chartering? Ano po ba mga benefits nito, sir? Mayroon pang dalawang Meron pa ba, case sir? sa KKK. Pangalawa po yung kaalaman. Kasi ganito yon, yung kaalaman kasi it's upscaling or rescaling. Katuwang po natin dyan yung TESDA at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kagaya din yung BSP, may partnership tayo yung Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mga financial literacy. Yung TESDA, kung gusto mong mag-rescale, mag-training, halimbawa, HSW po kayo, at nakita nyo na malaki po yung potential na pwede kayong pumasok doon sa nursing aid or caregiver, mayroon pong scholarship na ibinibigay, mayroong may dinidistribute po namin sa airport galing sa TESDA kay Secretary of Force na pinangunahan ni Secretary Kiko Benitez para doon sa gustong mag-upscale. Yes. So yun po ay kasama doon sa reintegration intervention. At yung pangatlo po ay yung kabuhayan. Livelihood. Of course, ang OWA mayroong programa napaka-successful, yung Tulong Puso, na it's a grant between 100 million to 1 million. Grant yan na, Ma'am Jen. Pag sinabing grant, hindi yun utang. Oo.
So kaya lang kailangan talagang hawakan ng grupo. Opo. So mayroon yang qualification by number of number of members. So ito ay para mayroon silang pang-sustain. At aside from that, may mga partners din tayo. Of course. So yung mga nabanggit niya, attorney, katulad ng OWA, of course different programs po yung na binibigay po natin sa ating mga kababayang OFW. So pagdating ba nila doon, mini-mention na natin sa kanila agad-agad o baka feeling loaded pa sila sa pangyayari? Of course, totoo. Oo. Yun nga po yung iniisip namin. Syempre pagdating po nila, syempre gusto pa po nilang makasama yung pamilya nila. So, hindi po namin sila binobombard ng mga information na gusto mo ba mag-reintegrate. Pero ang ginagawa po ng OWA, at ito po ay magandang pilot po ng ating administrator, PY Kaunan, is that we are building a reintegration database. Piloting po dito sa ating mga galing sa OFWs na galing sa Middle East po. So, what we do, pag kinuha na po nila SFA nila, pinapasurvey po namin sila ano yung mga skills nila, taga saan sila, which is just piloting kung nasaan ang ating mga reintegrants, reintegrates, ano ba ang ating mga reintegrating OFWs. So, anyways po, ang po namin is, let's start with a database, ano ba yung skills nila, saan ba sila, para po ma-match natin, ma-profiling natin sila, and later on, better matching kung ano po ba ang gusto nila sa reintegration program namin. Gusto ba nila ng trabaho? Ulit? Local or overseas? Gusto ba nila ng job placement dito? Gusto ba nila ng kabuhayan, negosyo? Gusto ba nilang mag-aral? Lahat po yon ay magagawa po natin if we get the profiles of our reintegrating OFWs. Tama. So, dapat may system na tayo, no, attorney? Yes. Noong nakaraang linggo, nagsagawa tayo ng bayanihan para sa balik manggagawa, di ba, ASEC? So, meron ba tayong datos kung gaano karami pa yung mula doon sa mga na-repatriate? Maganda po yan. I will give it to ASEC Sige, Benny ASEC. bilang po ang Oo nga, DMW makibalita ang lang kami, ASEC. NRN po na head Thank po. you, Attorney Jazz and the Ma'am Chair. Tungtungan ko lang yung sinabi po ni Attorney tungkol doon sa pagkakaroon ng database. Kasi mayroon pong pag-aaral na kinondak ang international organization pagdating sa reintegration. Mayroon pong 6 na pathways ang mga umuuwi pagdating dito. Una, kagaya ng sinabi niya, pagdating dito, gusto niyang magnegosyo. So, dapat mayroon tayong mga intervention na kailangan dyan. Ang pagnegosyo, by the way, baka bago ko makalimutan, ang atin pong DTI through SB Corps, Secretary Ruki, ay mayroon pong award yung binigay sa mga gusto magnegosyo ng mga OFW. Yung nakaraang last week sa MICE Center, 10 yung nabigyan. So, unang pato is magnegosyo. Pangalawa, gusto pa rin niyang magtrabaho. So, that's local employment. Kaya nandyan yung DOLI para sa mga local, pagdating dito, gusto ko pa rin magtrabaho. Yes. Pangatlo, upscaling o reskilling. Gusto niyang mag-aral. So, nandyan po yung TESDA, may partnership tayo sa CHED, tutuloy niya yung pag-aaral niya. Nagkaroon tayo ng MOA about ETIAP. Pang-apat, nandoon po yung mga biktima ng mga karahasan. So, yung mga hindi maayos ang napuntahan. So, that's psychosocial. So, mayroon mga partner tayo, ang DSWD, OFW Hospital, and of course, yung OWA para sa ninyo. Pang-5, yung mga nakapag-ipon at hindi naman gumastos, ang ginawa nila, gusto na lang nilang mag-retire. Now, dito ngayon, pag itong 5 pathways ng intervention na ito hindi naging successful, Yung pang-anim. mayroon tayong pang-anim. Ano po yung pang-anim, Ma'am Jel? Kung maalala niyo. Wait lang, sir. May exam pala. Yung pang-anim, ito yung remigration. Okay. Bakit yun? Ang mangyayari, sabi na wala naman pala ako, aalis ulit sila. Oo, tama. So dito ngayon papasok din yung DMW, tutulungan natin sila para yung pagbabalik nila doon maging maayos, hindi sila magiging biktima, kaya mayroon tayo mga job fair. Correct. And then yung G2G natin. G2G. Yun yung. So, yun po yung 6 na
pathways na kailangan tutukan. At nandyan, nakatutok po ang DMW at OWA para dito. Okay. Sige sir. And then ngayon nga, balikan natin about chartered flight. And then, kasi bukod sa commercial flight na ginagamit natin, meron tayong chartering talaga. Yes po. So, paano natin pinaprioritize o paano natin pinipili yung sasakay sa chartered flight? Siguro, i-share ko lang na mula na nagsimula yung Sigalot, siyam na chartered flight na po Yes. tayo. 7 dyan through the DMW at yung 2 ay through OWA. Ngayon, pagdating kasi dito sa pagcha-charter, alam po natin, siguro gawin ko pong example, gold standard ang DMW Dubai. Kasi 2 beses po akong pumunta doon para mag-assist, para tumulong. So mayroong mga proseso. Napaka-cohesive na mayroon talagang parang ad hoc unit doon si Labat John na kung kailangan tatawag ka tapos sasabihin sa'yo, okay, gusto kong magparipat. So tatanungin, kailangan mayroon ito yung mga kailangang requirements initially na tatanungin na kailangan mong i-comply. So of course, nandyan po yung basic requirements ito valid Philippine passport, yung ID ng Emirati, walang travel ban at saka fit to travel. Okay. So yun yung basic. Oo. Then pag okay ka na doon, mayroong link na kailangan mong mag-fill up or pwede kang tawagan. Ngayon, nagpalabas po si Labat Jan ng Advisory number 11 series of 2026 kasi may mga enterprising individual tayo, mga kaibigan na sabi, tutulungan kitang magparipat pero naniningil. Oo. So dapat iwasan natin yun. Yes. Yes, so totally talagang yun. So yan nandoon, may tatawagan ka o may emailan ka, very straightforward naman. Yes. Ngayon, pag mayroon ka ng so much number, tinitingnan kasi natin kasi kailangan maka-reach ka ng a certain number para lang kasi kailangan puno talaga yung capacity ng ng plane kasi sayang. So, pag ganon at mayroon ng enough number, sa kanin ang ating pong central office magni-negotiate, maghahanap ng company na magpo-provide ng services. Now, pag mayroon na ganoon, of course, this is in coordination po with ating embassy and consulate. Pag mayroon na, may mga kailangan kasing proseso, mga permits na kailangan. Importante dyan yung clearance ng DND, ng DAFA. DAFA stands for Defense and Armed Forces Attaché. Ito po yung nakabase sa ating embassy na kung ano yung dadaanan na mga countries, kailangan may clearance ka. Kasi yung mga airspace yan na dadaanan mo ng iba-ibang bansa. At kahit of course yung paglapag doon, yung dahil nga charter dyan, kailangan magpaalam. Once na clear na po yun, then ina-announce na po doon sa mga register kung kailan ang target na repatriation date. So, sasabihin, ito yung mga kailangan dalhin, hanggang 2 bagahe lang, hindi lalampas ng 20 kilos. Yung mga ganyan, napakaganda ang partnership ng ating MWO at saka of course yung DFA sa Filipino community sa yung mga organizations sa Dubai. Sila po yung mga force multiplier, tumutulong para sa pag-repack, sa pagkikilo ng mga bagahe. And even sa pagta-transport doon sa bus. Now, yun yung para doon sa mga last time nung first na is mayroon mga siyempre kasama natin mga senior citizens, may mga medical conditions. Nag-request tayo nung mayroon kasing siyempre pag may senior citizen minsan pag hindi nakainom ng maintenance medyo nagiging excited. So mayroon lang nakaranas ng konting excitement. Buti na lang mayroon tayong kasama ng nurse na naghanap ako ng volunteer. Pero nung sumunod na flight, parating may kasama na tayong isang doktor at saka isang nurse para nagaling sa ating OFW hospital. So bago pa po yun sumakay,
chine-check na. Check na, oo nga. Oh, Mas baka, mainam yun. kasi although, Baka high blood. may fit to travel yung ba, pero minsan yung mga hindi na Baka excited, nakakapag-check o diba? excited Oo. para na paghahandaan. Okay. That's on. Then, pag doon, priority syempre sila, mga may medical conditions, tapos yung mga buntis, saka yung may mga batang maliliit. Yung mga tatlo, may medical condition, Apo. mga buntis, saka yung senior citizens. Mayroon lang so much number of business class sa isang aircraft. Okay. So sila po yung binibigyan natin ng priority. Sila yung talaga. pinapauna. So makikita natin, makikita natin, para lang silang nasa bahay, nagkukwentuhan. Business class yan eh. Oo. Kasi siyempre, kahit ako, minsan, pag hindi ka madalang magbiyahe, ang hirap din bumiyahe ng business class, di ba? Totoo naman po. So, yun po yung perk ng mga nakasama natin at nakikipagpintuhan ako sa kanila. Oo. So, Okay. that's one of pagdating dito, siyempre, may mga doktor, kung may mga kailangan, advice kaagad sa OWA. I-ready natin yung ambulance. Mayroon tayong tatakbo. So, nandiyan yun. Pagbaba dito, nakikita naman natin, of course, bago yan buksan, mayroon pong tatlong departamento na kailangan mauna. Yung Bureau of Quarantine at saka yung Immigration para i-check. Then, pwede nang umakyat po doon yung ibang which is normally umakyat po si Secretary Hans at saka ang secretary natin ng DOH kasi mayroong guidelines siya na pwede silang umakyat pero dapat nauna ang DOH. DOH, okay. So ganon, para i-welcome sila habang on board. Tapos pagbaba, yun na, nandito tayo. Maganda yung ayun nga lang, kaya sa Villamor kasi bumababa tayo eh. Opo. So yung mga partners natin like sa immigration, mayroon silang doon na table kasi siyempre kung doon sa Terminal 1, 2, and 3, lang yun medyo limited computerized, lang. gaganon lang yun, makikita na sila talagang manuman. Yes. Oo. Then pati yung mga luggage, may team tayo on OWA of course para doon sa mga kung saan yung papuntang probinsya. Sa kanila na yon. Sa kanila na yon para kung sino yung bibigyan. Then, kukuha ng mga luggage, tapos kung dadalhin sa kabayan, sa hotel, or kung saan man. So, in a nutshell, ganun po hanggang makauwi. Okay. Alright. Mahaba, medyo mahaba yung process natin. Siyempre, of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero balikan lang natin na ASEC si Attorney Just. Kanina na-mention na natin yung different programs ng OWA, di ba? And kasama dito yung pagbibigay ng grants sa kanila. Paano po ba yung magiging process natin for the repatriates? And then yung other psychosocial support? Of course po, kailangan po pag-uwi po nila, they need to go, first check our websites as well. Yung mga different regional welfare offices po ay may sarili-sariling websites at sila po ang ating po mga regional welfare offices po ang nag-i-implement nitong ating mga reintegration programs. So, pagdating po nila sa kanilang mga kabahayan, sa kanilang probinsya, pahinga na po sila, medyo ready na po silang sumabak ulit sa kanilang buhay. Maaari po lamang na makipag-ugnayan po sila sa aming mga regional welfare offices at tanungin po kung ano po, syempre po ang gusto po namin ay swak po sa gusto nila. So punta po sila sa opisina or email us or contact us in our official Facebook pages. Kausapin niyo po ang aming mga reintegration unit officers. At po, sila po ang magsasabi sa inyo kung gusto po ninyo ito. Ito po ang aming mga requirements. Kasi po marami po kaming programa para po sa aming mga OFW members. So kung gusto po nilang scholarship para sa kanilang mga dependents, gusto po ba nila ng tulong puso? Sabi ni ASEC Veni na ito po ay para sa mga kooperatiba. At mga samahan. Gusto po nila ng balik Pinas, balik hanap buhay. At marami pa po kaming i-launch this coming months and weeks na mga reintegration programs po. Would just like to say, sabi nga ni ASEC Veni, nandyan po yung aming mga upskilling programs, aming ETIAP, yun yung Expanded Tertiary Education
may TechVoc po, kasama po ng TESDA. Sa ating mga seafarers, may mga upgrading din po ng skills. At yung kabuhayan po. So, with the partnership nga po with SB Corp DTI. So, ito po, gusto po naming i-launch ng mas konkreto, again, at mas makakatulong at sana po mas malaki. Kasi nga po, kailangan, ay iniisip po natin, pagbalik nila, kailangan talaga meron po talaga silang magandang buhay dito sa Pilipinas. Yes. So, and of course, meron tayong mga kababayang namatay, di ba? So, iba rin yung pinagkakaloob natin, of course, doon sa pamilya. Opo. Tama po ba, attorney? Sa OWA po, pag meron po tayo mga death benefits, pag kayo po ay active member, may 100,000 or 200,000 po, depende sa cause po of death, and may 20,000 burial benefits din po kami. And of course, later on po, we are also looking after consultation with the notarial if we can actually increase this amounts. Pero in any case, that's our status quo po muna. Pero of course po, lahat po ng pwede naming maitulong sa ating member OFWs at even inactive OFWs, gagawin po namin. And itong mga pangyayari doon sa ating mga kababayan, hindi naman syempre pinlano, di ba? Talagang ako nga, halimbawa kung nagpunta ako sa ibang bansa para magtrabaho, tapos first time ko makarinig ng ganung mga senaryo, may gera, etc. Talagang uuwi na lang din. Yun ang pipiliin ko talagang option. And then, of course, ang pamahalaan, iba't ibang programa din po ang pinagkakaloob sa ating mga kababayan. Pero sa DMW, ano po ba yung long-term strategy na pinagkakaloob natin, lalo na kung ganito ang mga sitwasyon and sa mga susunod pa kung mangyari man ito? Okay. Ang strategy, of course, na ginagawa ng ating ahensya sa ngayon is banking doon sa programa po ng ahensya na welfare and protection. Ang ginagawa po ngayon is we are having bilateral labor agreements at saka mga ibang programa na kailangan nating i-offer sa ating mga OFW. At nagagawa po natin yan sa pakikipag-usap po ng gobyerno natin through the DMW sa ibang bansa. Kasi kailangan dapat na maging maayos po ang dadatnan nila. So yung integration doon sa ibang bansa dapat maayos para pagdating doon, hindi na sila magkakaroon ng problema. So yung integration ay kasama po yun doon sa mga pinag-uusapan sa mga bilateral labor agreement na yun po ang talagang isinusulong ng atin pong departamento. Tapos, yung protection. Correct. Kasi kailangan pagdating doon, protektado sila. Siguro, I'd like also to ask the attorney just ano ba ang direction po ng OWA based on that. Opo. Again, ang mandato po ng OWA ay talagang i-repatriate ang ating mga OFWs saan man sila sa mundo. And of course, reintegration. And we also want to have an empowered OFW when they get back here para sa ating mga miyembro. Ang gusto po namin talaga really, after the repatriation, it's their reintegration really. It's how we can give them a better life and give them the hope na pagbalik nila, merong bagong Pilipinas na naghihintay sa kanila. So, yun po ang aming talaga pong palakasin ang ating mga programa dito sa bansa at sa ibang bansa para sa ating mga OFWs. Alright. Thank you so much, attorney, sa pagkakataon. And Asik Benny, syempre, maraming salamat sa mga naibahagi nyo sa amin sa pagkakataong ito. Of course, ang DMW, kaagapay natin sa lahat ng mga pagkakataon o sitwasyon na nangyayari sa ating mga kababayang OFW. Thank you so much po. Maraming salamat po. Alright, mga Thank you. Kabayan, muli abangan sa aming pagbabalik mula sa pagiging OFW, balik eskwela, balik turo, paano nga ba nabago ang buhay ng isang guro sa tulong ng SPIMS program? Ang kanyang kwento sa pagbabalik ng tahanan ng OFW. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen,
lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM para sa bagong bayani ng bayan. Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW. Ayan, nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Samantala, tumanggap muna tayo ng report kaugnay sa nagpapatuloy na repatriation program ng pamahalaan sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. May detalye si DMW correspondent Hayana Ferreras. Ligtas nang nakabalik sa bansa ang 170 Pilipino mula Bahrain, 120 overseas Filipino workers, 43 nilang kaanak at 7 turistang Pilipino sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Ang mga OFW ay tumawid mula Bahrain hanggang Dammam, Saudi Arabia sa tulong ng Department of Migrant Workers sa Bahrain at Embahada at ang Overseas Workers Welfare Administration sa alinsunod na direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumating sila ngayong umaga, Abril 17, 2026, sakay ng isang commercial flight mula Dammam, Saudi Arabia. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na hindi papabayaan ng mga repatriated OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Kabilang sa mga tulong na maaari nilang ma-avail ay ang skills training upang mapahusay ang kanilang kakayahan, job matching programs para matulungan silang makahanap ng trabaho at livelihood assistance para sa mga nais magnegosyo. Layunin ng programang ito ay hindi lamang agarang pag-aksyon sa mga OFW, kundi pagtulong na rin sa kanilang pagbangon at magkaroon ng sustainable na buhay para sa kanilang mga pamilya. Mula rito sa NAIA Terminal 3, ako po si Hayana Ferreras para sa DMW, ang tahanan ng OFW. Salamat, Hayana Ferreras. Samantala, sa pagbabalik ng mga repatriated OFW mula Bahrain, ibinahagi rin ng ilan sa kanila ang kanilang mga mensahe at plano sa muling pagsisimula dito sa bansa. Mula pa rin sa NAIA, may detalye si Darwin Custodio. Darwin, kumusta ang kalagayan ng ating mga kababayan? Ano ang kanilang naging karanasan at mensahe? Yes, Ate Kenjen. Ayon sa mga nakausap natin OFW, hindi naging madali. Ayan, medyo nawala yata si Darwin. Oo. Ayun. Wala na tayo. Okay. Oo, maganda yung report ni Darwin Asek dahil mensahe ng mga kababayan natin yung ibinahagi sa kanila, sa atin. Yung ilan, ano nga ba yung plano nila, di ba katulad ng mga na-mention natin, kung magpapatuloy pa ba sila ng pagtatrabaho dito o sa ibang bansa man. Ang iba gusto nata magtayo na lang ng sari-sari store. Di ba? Okay, wala na tayong time. Okay, lead tayo sa ating kwento ng tagumpay. Mula sa pagharap sa hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa muling pagtapak sa silid-aralan, isang OFW teacher ang patunay na may bagong simula sa bawat pagbabalik. Sa tulong ng programang Sa Pinas, Ikaw ang Mama at Sir o SPIMS ng Department of Migrant Workers, katuwang ang DepEd, nagkaroon siya ng magkakataong may pagpatuloy ang kanyang propesyon, ngayon sa sariling bayan na. Pakinggan natin ang kanyang kwento ng sakripisyo, pagbangon at tagumpay sa report ni DMW correspondent Kim Hardin. Kasi yun po ang programa ng SPIMS,
to all OFWs, teachers working abroad, to go back, to be close with your family. Ito ang naging kwento ni Teacher Rolly Torrevillas na 10 taong nagsumikap at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng SPIMS program ng Department of Migrant Workers, pinili ni Teacher Rolly na bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap at propesyon sa larangan ng pagtuturo. Nagsimula si Teacher Rolly bilang isang ESL teacher or English as a Second Language sa mga Koreanong estudyante sa isang language center sa Parañaque sa loob ng 13 taon. Ngunit kalaunan ay pumanaw ang may-ari ng kumpanya at kinailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. We couldn't make it because the program, we don't have this intelligence enough to run the business. So we decided to stop and to close the language center. Sa edad na 38, nagpasya si Teacher Rolly na mangarap ng mas malayo sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng G2G program ng Kazakhstan, isa siya sa mga kauna-unahang Pilipinong English teacher na tinanggap upang magturo roon. Sa mabilis na proseso ng gobyerno, naging maayos ang kanyang aplikasyon sa loob lamang ng 2 buwan. I asked God, and God, if this is really me, this job is really for me, maybe there should be a smooth sailing of my application. So just for 2 months, I was in Kazakhstan already. That was in 2009. I landed a job in Kazakhstan as an ESL teacher. So I used to teach there for 6 years. And actually, this is a program. It's a government-to-government program. It was the first time of the government of Kazakhstan to hire Filipino English teacher to teach. Ngunit pagdating doon, isang malaking hamon ang kanyang hinarap. Walang ibang paraan kundi matuto. Sa kabila ng pag-iisa sa malayong lupain ng Kazakhstan, sinikap ni Teacher Rolly na pag-aralan ang kanilang wika upang makausap ang mga tao at mas mapalapit sa kanyang mga estudyante. Challenges, no way out because I had to learn their language. So yun, nag-browse ako sa internet, what are the basic language, the basic words, basic languages that I have to learn and to know, so that I could be able to communicate the people, my students at the same time, and it could be an easy access communicating with them. Matapos ang kontrata ay bumalik siya ng Pilipinas, ngunit dumating ang pandemya. Dahil sa COVID-19, napilitan siyang manatili sa Pilipinas at sa pagkakataong ito ay may bagong oportunidad na dumating. Isa sa kanyang mga kaibigan ay siyang naging tulay upang makilala ang SPIMS program ng DMW para sa gaya niyang guro na siya namang nagbigay lakas loob upang mas alamin pa ang programa. Why not sharing my expertise, my knowledge in teaching students how to read? Kasi yun yung expertise ko eh. That's how I landed. And I decided to work in DepEd. So far, naging smooth naman yung application. So wala din man ako naghirap. You will have this job as easy as 1, 2, 3. Ngayon, ang kanyang karanasan sa ibang bansa ay nilaan niya sa pagtuturo sa mga batang Pilipino. Isang misyon na mas malapit sa puso. Not an obligation, but not a promise, but this is a testament that if we once a teacher, it is our duty and our job to teach the students in order for them to learn, to share my expertise on how to let the students read and be able to read at the same time and to learn. First of all, thank you, SPIMS, thank you, DMW. It's a very right program for teachers working abroad, and if they want to look for a job in the Philippines, kung ang purpose mo is to be with your family, then it's your time to be with your families. Kasi yan po ang programa ng SPIMS, to be with your family. Grab nyo na, kasi napakasarap, napakadali, walang kahirap-hirap. You could be able to get the job as easy as 1, 2, 3. Okay? Maraming salamat po talaga, DMW and SPIMS. Hindi lamang isang guro, kundi isang ama para sa kanyang mga estudyante. Isang gabay at buhay na inspirasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Ako si Kim Hardin para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. At mula sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako po ang inyong lingkod, Asik Venny Ligaspi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito ang tahanan ng OFW.